Nabalita nyo yung skandal ni Erwin Tulfo na di umano ho ay nagpapatawag ng mga babae at yung hindi niya magustuhan ay binibigyan na lang niya ng tip na 250 to 300,000 at papauwiin na niya, at yung kanyang nagustuhan ay tatawagin at dadalhin sa itaas. Yun ho ang sabi sa Senado. Pero bago ho nangyari yan, meron ho akong napanood na isang interview doon sa babae na di umano ay may isang senador na nagpatawag na alam niya ho ito, alam nitong babaeng ito, at yun hong isang vlogger ay ipinakita ho ito sa interview dun sa babae. Ito ho, panoorin niyo ito. Senator. Naku po. Iilan lang ang senador. Naku po. Ala. So, iilan lang. Si Senator. Magkano Si in-offer ni Senator? Ano pa lang. Tipa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Tipa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. 250 to 300. Yes, Wala pang nangyayari to. Wala pa po. Ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka, no? Opo. Napaka-generous pala nila, no? Kasi Yeah. galing sa tax. Oo nga, no? Mga galing sa tax. Mas lalo si ano. Ay, nako. Okay. Bigyan mo ko initials lang. Pwede ba yun? Oo, initials lang. First name, last name. First name. Ito, kinakabahan Hindi, first ako. letter ng first name. O, sige. First letter. First name. R. R. First letter. Last letter ng last Last name. letter. R ang first name, di ba? Opo. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. F ang last name. Yun ang last letter, yung F? Hindi. Second, pangalaw. Pangalawa. Pangalawang letter ng last name. Opo. Okay. Parang comment nyo nga guys, tingnan natin yung sino. Dali, sino yung mga first letter ng first name R, tapos okay. Yung second letter or third. Yan ho, kung napanood nyo yan ho ay before pa nitong na-reveal yung sinabi ng mga military sa Senate. Bago pa po yon, nangyari na tong interview na to. Ngayon, hindi ko lang ho alam kung yung ba talaga ay yung first name ba talaga nagsisimula sa R or E. Kasi nung tinanong nung nag-interview nung vlogger, yung ini-interview niya, ang sabi niya doon sa last name ay nagtatapos sa F. Pero clarify yun noong vlogger na sa F, tapos sabi, kung marinig nyo, sabi nung ini-interview, hindi pala second letter to the last yung F. So hindi ko alam, medyo may confusion doon kung yung first name ay E or R or both of them ay nagpapatawag. Ngayon, kayo na ho ang humusga kung totoo ba to, hindi. Pero again po, before po nangyari na sabihin sa Senate, may nangyari na po na interview. Yung pong 250,000 to 300,000 pesos, bali wala lang ibigay tip. Ganan ho yung mga ibinoboto ng karamihan. Tandaan ho natin, bago tayo bumoto, meron na hong Google, meron na hong technology, may ChatGPT, meron na hong
Lahat may internet, may cellphone. Mag-research ho muna tayo. Gaya ho nitong, i-research nyo ho yung mga politician ngayon kung ano mga tinapos nila, kung ano mga record nila. Magugulat ho kayo pagka ni-research nyo. Hindi ko na ako sasabihin, pero magugulat kayo. Simulan nyo sa presidente, pababa hanggang sa kilala nyo yung politician. I-research nyo ang background. I-research nyo kung ano mga tinapos. Magugulat ho kayo. Ganyan ho. Kaya sa next campaign, sa next na halalan ho, bago kayo bumoto, i-research nyo muna kung sino ba yung iboboto nyo at i-research nyo muna kung anong background, kung anong baka may issue para ho hindi malagay sa alanganin ang Pilipinas, ang mga Pilipino at ang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. Pero ito, panoorin nyo. Kaya ho, against ako sa political dynasties. Kasi kita nyo yung issue ngayon na yung senador na yan. Ito naman yung sagot nung isa, yung kapatid niya. Panoorin nyo. Si Senator Soto at si Senator Erwin. Doon muna po tayo doon sa dalawa. Senator Soto and Senator Erwin Tulfo, your brother, ay nakatanggap daw ng maleta. Okay, I talked to Erwin about that and dinina niya, as a matter of fact, sabi niya, magdidemanda raw siya. Kasi it's a total lie. Sabi ko, paano nalaman yung bahay mo? Sabi ko, nandun yung sinabi yung bahay mo, Green Hills. Sabi niya, kuya, kung matatandaan mo, there was one time na nag-viral siya dahil meron siyang nakasagutan na taga-homeowners association ata yun, doon nalaman na Green Hills siya. So, madali naman idudugtong-dugtong yun. Sabi niya, definitely I'll file a libel suit. Sabi, But even, and I know this is your brother, this is not you, sir, but sabi mo nga, these are stories that come out. But they even went as, also talked about human trafficking kay Senator Erwin. again, Meron din pong, yeah, I talked to Erwin as well pertaining to that. Sabi ni Erwin, kuya, character assassination na yan. Pero tumatawa siya, tawa ng tawa siya. Sabi niya, pati iba naman ikaw, maniniwala ka dyan? Sabi ko, hindi. Natatawa nga ako dahil tinatanong kita. Sabi niya, kala ko ba pinag-uusapan, flood control, bakit pati yan? Kung ano, tinahitay na, dinugtugtugtungan, baka bukas yan, pinatay ko si Rizal. Sabi niya. So, natatawa siya. Hindi siya ganun ka-affected doon sa yung mga girls na ano ba, dinadalan siya kung saan ba yung pinapapili daw ng mga babae. I don't know, parang gano'n na pagka sabi ata doon sa hearing. Pero doon siya sa ano, yung sabing nag-deliver ng maleta na he will file a Libel. cyber libels case. Today, Ayan o, narinig niyo ang sagot ni Senator Raffy Tulfo. Alam niyo, si Raffy Tulfo, Senator, idol ko ho yan. Dahil dun sa programa niya na tumutulong siya, yung programa niya. Marami ho siya natutulungan. In fact, nun nga hong sa nakaraang kong vlog dati, sa nakaraang kong video, sinasabi ko, bakit ganito ang Pilipinas? Bakit kailangan pa ng Raffy Tulfo para makatulong? Bakit hindi yung ordinaryong tao siya na lang yung pumunta sa himpilan o saan man para siya itulungan, hindi na padaanin kay Senator Raffy Tulfo doon sa programa niya. Sabi ko pa ho, ilang Raffy Tulfo pa ba ang kailangan ng Pilipinas para maraming magkamaroon ng hustisya at maraming mga Pilipino matulungan. Idol ko ho yan sa programa niya. Ngayon ho, doon sa issue na to, nangyari sa kanyang kapatid, I cannot blame him. He is his brother. Kahit sino, hindi, at alam mo na pwedeng makulong ang kapatid mo, even though hindi naman siya pumatay, yung crime na ginawa niya for him as a brother, kahit napipilitan siya, kaya niyang gawin na pagtakpan dahil brother niya yun. Ito yung sinasabi ko na
That's why I hate political dynasties. Ito ho yung sinasabi na conflict of interest. Hindi mo pwedeng i-prosecute ang kapamilya mo. Kahit anong crime yan. Pwera lang siguro kung pumatay yan. O minsan siguro kahit pumatay yan dahil alam mo na magiging ang parusa sa kapamilya mo pag pumatay ay habang buhay. Eh baka minsan kahit labag sa kalooban mo kampihan mo pa rin yung kapamilya mo. So ganyan ho sa politics. That's why I hate political dynasties. Dahil ang napapahamak ko ay ang mga Pilipino. Ang kapakanan ng Pilipino at ang future ng mga kabataan ho ang napapahamak sa political dynasties. Alam ho ito ng mga politicians, lalo na ng mga may dynasty sa politician. Alam din ho ito ni Senator Raffy Tulfo. But I cannot blame him. Even kahit sa kanino mangyari yan, kahit sa inyo. Kahit sa nanonood ito, mangyari ito sa inyo, yung kapatid nyo, may crime na ginawa, na alam nyo na pwede siyang makulong. Kahit again sa kalooban nyo, kakampihan nyo yung kapatid nyo, pagtatakpan nyo. So, ito ho yung sinasabi ko na dapat nating tapusin ang political dynasties. Ngayon, sa mga napanood nyo, kaya na lang ako magdesisyon kung totoo ba yun o hindi. Batay sa aking napanood at dito sa video na to, bahala ho kayo. Pero again, ang paninindigan ko para mabago ang Pilipinas ay hindi magbabago. And the political dynasties for the better future of the Philippines. Salamat po.